talumpati, sinabi ni Erwin na hindi niya ipagpapalit ang nabuo niyang pamilya sa pagbubuntis ng asawa kapalit ng mailang na lisensya. Sa pangalawang subok, nag-back out siya sa kawalan naman ng kumpiyansa sa sarili. Hindi na ako confident mag-exam. Kasi parang sa mindset ko as time goes by, parang nakakalimutan ko yung mga inaalam ko. And then, ayun, so minsan, kausap ko na lang si wife, mag-exam pa ba ako? Yeah. Pa, kita ka, brush! Mababa na. Kasi meron yung mga sinasagutan ko mga subjects dito. Nagkakaba na nakukuha ko. So kahit na nag-aaral ako, parang sabi ko, ano ba itong question na ito? Hindi ko maintindihan. Sa pangatlong subok siya, naniwalang kaya niya. Pero, Lumabas na yung results, wala yung pangalan ko. So ayun, umiyak ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Minura ko, top 1 kasi. So that, baka ito yung mataas yung score niya. Kotra gining mga bataan eh. Ang galaw. pero nung Sabado lang, nalaman niya ang kinaasaran niyang nameless top 1 na siya pala. Isang school official nila ang nagbalita sa kanya. Wala akong words kung anong sasabihin ko lang sa kanya. What do you mean po? You told me na ganito ganyan, bumasa ka, there was this top 1 na name with Holcha. That's you. Sabi niya sa akin. And I was shocked, happy, confused, a roller coaster talaga. Sa kanyang talumpati rin, sabi ni Erwin, isang dekada ang naging laban at may mga gabing umiiyak siya ng patago. Nahihiya sa iba at sa sarili bilang talunan. Pero sa lahat ng panahon, hindi raw siya iniwan ng asawa na isa ring doktor. He worked hard for it. We saw it. We saw those sleepless nights. Wala pa siya, nagbabasa pa. Pabangon siya maaga, pupunta sa review center. He always shows up. So, he deserves all the recognition he gets. Wala pang paliwanag ang PRC kung bakit kinailangan nilang i-withhold ang pangalan ni Erwin. Pero sabi ng Philippine Medical Association, mataas nga kasi talaga ang score ni Erwin